Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Viral ngayon sa social media ang pag-aalala at tila pagpapanik nga ng mga Pinoy matapos mag-anunsyo ang ating pamahalaan, lalo na ang Departamento ng National Energy Emergency. Hindi tuloy maiwasan ng iba na mangamba kung sa mga susunod na araw, meron pa bang langis ang ating bansa at kung patuloy ba bang magkakaroon tayo ng kuryente. Para nga sa ating topic ngayon, talakay natin ang isang in-demand na produkto ngayon, ang portable power station at solar panel. Paalala lang po, ang vlog na ito ay walang layunin na magdulot ng takot o pangamba sa mga manonood. Ang video na ito ay ginawa para magbigay ng impormasyon at awareness tungkol sa kasalukuyang energy situation sa ating bansa. Sa kasalukuyan, may nagaganap nga na tensyon sa digmaan sa pagitan ng Middle East at ng Amerika at Israel, na unti-unti ngang nakakaapekto sa buong mundo, lalo na ang supply ng langis. Hindi ito simpleng isyo na malayo sa atin. Ito ay isang pangyayari na direktang may epekto sa Pilipinas. Dahil ang katotohanan, ang Pilipinas ay umaasa nga sa imported na langis at malaking bahagi nito ay galing pa sa Middle East. At dahil naapektuhan na nga ang supply ng ating langis, apektado din nito ang ating kuryente. Bagamat sa Pilipinas, hindi lahat ng ating kuryente ay nagmumula sa langis. May mga resources din na nanggagaling ito sa renewable energy. May mga power plant na gumagamit ng diesel, bunker fuel o ang tinatawag na langis at natural gas. Ibig sabihin, kapag kulang o mahal ang langis, may epekto ito sa supply ng kuryente sa ating bansa. At March 24, 2026, nang idineklara nga ng Presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Emergency sa ating bansa. Ang declaration nga na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtaas ng presyo ng langis, kundi ang magiging resulta nito sa ating mga konsumo sa kuryente. Ang energy emergency ay hindi naman nangangahulugang kaagad na mawawala ng kuryente. At ang ibig sabihin lamang nito ay posibleng may seryosong banta sa supply ng enerhiya at kailangang kumilos agad ng ating gobyerno. Epekto ng mataas na langis sa kuryente. Unang-una nga dito ay ang posibleng pagtaas ng electric bill. Kapag mahal ang langis, mas mahal ang gastos ng power plants at ipinapasa nga ito sa mga consumers. At ang posibleng resulta nito ay tumaas nga ang ating electric bill. Pangalawa, panganib ng brownout. Kapag kulang ang fuel supply o mahal na masyado ang diesel, maaring hindi na mag-operate ang iba pang mga power plants. At posible nga magkaroon ng mga brownout o rotating outage. Pangatlo, manipis na power reserve. Kapag may problema na nga sa supply ng fuel, bumababa ang reserve ng kuryente ng mga planta. Ibig sabihin nito, kapag talagang nagkaroon na ng crisis sa langis, posibleng mawala ng supply ng kuryente. Dahil nga sa mga ito, ilan sa mga Pinoy ang hindi maiwasang mabahala na baka nga magkaroon ng krisis sa kuryente at baka magkaroon ng mga rotating brownouts. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang mga bagay na ito. At bilang paghahanda, ilan nga sa mga Pinoy ay bumili na ng mga portable power station at nag-install na din ng mga solar panels. Sa isip nga ng ilan, ito ay paraan para magkaroon sila ng sariling supply ng kuryente at backup kung dumating man ang brownout o emergency. Ang Portable Power Station o PPS ay maiihalin tulad sa isang malaking power bank na may kakayahang mag-supply ng kuryente sa mas malalaking appliances gaya ng electric fan, laptop o kahit TV. Paano nga ito gumagana? Sa loob nga ng bawat power station mayroong rechargeable battery. Ito ang nagsisilbing imbakan ng kuryente. Maaari mo itong kargahan o i-charge sa tatlong paraan. Wall outlet o pagsaksak sa saksakan sa inyong mga tahanan. Solar panels o pagkuha ng enerhiya mula sa araw. Car charger. Ang portable power station ay pwede mo ding isaksak sa 12-volt socket ng sasakyan habang ito ay bumabiyahe. Pangalawa,
pag-convert ng kuryente. Ang mga nabibiling power station ay mayroon na ding pure sine inverter. Nag-iimbak ang PPS ng DC o direct current na kuryente, ngunit ang karamihan sa ating gamit sa bahay ay tumatakbo sa AC o alternating current. May built-in na inverter na sa loob ng PPS na nagpapalit ng DC power mula sa baterya patungo sa AC power. At dito pwede mo nang masaksakan ang mga gamit sa bahay gaya ng laptop, electric fan o TV. Pangatlo, output ng kuryente. Kapag kailangan mo na ng kuryente, maaari mo nang isaksak ang iyong mga gamit sa iba't ibang ports ng PPS. May iba't ibang saksakan nga na makikita sa portable power station. Una, AC outlets. Ito ay para sa mga electric fans, monitors o laptop chargers. Para ito sa mga smartphones at tablets. DC card port at para ito sa mga car accessories o portable fridges. Makikita din sa PPS monitoring system display, isang LCD screen na nagpapakita ng battery percentage, wattage na ginagamit at kung gaano pa katagal bago ito malubat. Sa loob naman ng PPS makikita nga ang charge controller. Ang charge controller ang namamahala sa pagpasok ng kuryente mula sa mga charging source gaya ng solar panels o wall outlets. Ito ay upang maiwasan nga ang overcharging o pagkasira ng baterya. Ang portable power station ay merong life cycle at hindi ito basta-basta itinatapon. Ang life cycle ay sukatan kung gaano katagal ang itatagal ng baterya ng iyong portable power station bago ito magsimulang humina. Kapag na-reach na ng PPS ang dulo ng life cycle, hindi naman ito agad mamamatay. Babawasan lamang ang kapasidad nito. Kung dumating man na magkaroon na ng crisis sa ating bansa sa kuryente, hindi epektibo ang pagbili mo ng portable power station kung i-charge mo ito sa saksakan. At ang mas epektibo ngang paraan para i-charge ang iyong PPS ay sa pamamagitan ng pagkonekta nito sa solar panel. Renewable energy at tipid nga sa kuryente. Ang solar panel na kilala rin bilang photovoltaic o PV panel ay isang bagay na nagko-convert ng sikat ng araw para maging kuryente. Ito nga ay binubuo ng maliliit na solar cells na tila sumisipsip ng enerhiya o nag-a-absorb ng energy mula sa araw upang makagawa nga ng direct current o DC electricity. Kapag tinamaan ng sikat ng araw ang panel, ang mga photons o particles na liwanag ay nagpapakawala ito ng mga electrons sa loob ng cell na nagre-resulta nga sa daloy ng kuryente. At para nga malaman kung anong solar panel ang compatible sa iyong portable power station, kailangan mong tingnan ang tatlong pangunahing bagay. Ang voltage, connector, at wattage ng dalawang device. Pagtugma ng boltahe. Ang boltahe ng solar panel ay hindi dapat lalampas sa maximum input voltage ng power station. Siguraduhin nga na ang voltage at maximum power ng panel ay kaya nga ang kapasidad na tinatanggap ng range ng power station para gumana ang pag-charge. Pagtutugma ng connector. Kailangan magtugma ang dulo ng cable ng solar panel sa input port ng iyong power station. Madali lang ang pagkakabit ng solar panel sa isang portable station dahil karamihan sa mga ito ay dinisenyo para sa plug-and-play na gamit. Karaniwan na nilalagay sa ibabaw ng bubong ang mga solar panel para direkta itong makakakuha ng sikat ng araw. At kapag handa na nga ang lahat, ikakabit ang positive at negative MC4 connectors mula sa solar panel papunta sa adapter cable. Siguraduhin tama nga ang polarity o pula kapag positive at itim naman kapag negative. Sunod ay isasaksak nga ang power station. Isasaksak ang dulo ng adapter cable sa import port ng power station na may markang DC input o solar input. Pagkatapos ay i-check nga ang display. Kapag maayos naman ang koneksyon, makikita mo sa LCD screen ng power station ang input watts na nagpapahiwatig na ito nga ay nag-charge na. Bagamat ang mga solar panel ay madalas water resistant, ang power station mismo ay dapat panatilihing tuyo at malayo sa direktang init o ulan. Kadalasan din sa mga portable power station,
pwede mo itong gamitin habang charge. Bagamat hinihimo ka ng pamahalaan ang publiko na huwag mag-panic buying, mapapansin nga ang mabilis na pagtaas ng demand sa mga alternative source ng kuryente tulad nga ng portable power station at solar panel. Sa totoo lang, isa nga ako sa mga nagbabalak at nagpanik na bumili ng isang power station. Pero mabilis ngang halos maubos ang mga stock maging ang mga solar panels sa mga mall at ilang mga online shops. Narito naman ang mga sikat na brand na portable power station na mabibili sa Pilipinas. Lahat nga ng mga ito ay ligtas gamitin sa indoor dahil wala itong usok at maaari ding dalhin outdoor para sa camping o fieldwork. Unang-una nga at ang pinakasikat sa listahan dahil ito ay mabilis mag-charge at imported, ang brand na EcoFlow. Itinuturing nga ng market leader sa Pilipinas dahil sa pinakamabilis na charging time. Napakatibay dahil sa Life PO4 batteries na tumatagal ng hanggang 10 taon o 3,000 plus charge cycles. Ang in-demand ngayon na EcoFlow ay River 2 series na nagkakahalagang 10,000 to 30,000 pesos na swak para sa mga gadgets, phones at laptops. Ang Delta series naman ay nagkakahalaga ng 50,000 to 150,000 pesos na pwedeng gamitin sa mga ref, aircon at buong bahay. Pero tandaan, ang paggamit nito ay limitado lamang. Ang River 2 Pro naman ay kaya magpaandar ng electric fan na 50 watts o hanggang 12 to 15 hours. Pangalawa, ang Blue Yeti, heavy duty at maraming ports. Ang brand na ito ay kilala sa pagiging rag o matibay ang pagkakagawa at karaniwang may mas maraming saksakan kaysa sa ibang brand. Ito ay kilala sa magandang cooling system para hindi agad uminit. Ilan nga sa mga madalas bilhin sa brand na ito ay ang EB3A na nagkakahalaga ng 15,000 to 35,000 pesos at AC series o AC180, AC200 na worth 50,000 to 100,000 pesos. Ang EV70 naman ay kaya mag-supply ng kuryente sa isang TV at ilang gadgets na tatagal ng 4 o 6 na oras. Jackery, user-friendly at outdoor focus. Ang Jackery ay paborito ng mga campers dahil sa simple nitong design at pagiging magaan. Matibay ang casing ng brand na Jackery dahil ito ay rug design at may magandang shock protection para sa mga biyahe. Ang mga model nila ay mula 20,000 hanggang 90,000 pesos depende sa laki ng capacity. Yoba, budget-friendly at sulit. Kung naghahanap ka ng mas murang option para sa basic na gamit gaya ng ilaw, router, charging, ang brand na Yoba ang para sa iyo. Bagamat mas mabilis mabawasan ang battery health ng Yoba kumpara sa mga high-end brands, pero sapat na ito para sa paminsan-minsang brownout. Ang mga power station ng Yoba ay mula 5,000 hanggang 50,000 pesos kada unit. At para nga sa mga heavy-duty appliances tulad ng refrigerator at aircon, kailangan mo ng portable power station na may mataas na continuous output at malaking battery capacity. At ang isa pa nga sa mga sumisikat na ngayon na brand ay ang Forteo. Ito ay karaniwang pwedeng gamitin sa loob ng bahay para nga sa iyong peace of mind, sa ilang mga furniture sa loob ng iyong tahanan, para nga ito sa reliable emergency power. Pero karaniwang nga ginagamit ito ng mga business owners para nga sa kanilang mga cart business, caterings o anumang event. Lalo na kung may mga lugar na walang saksakan o mga events na kailangan magkaroon ng sarili nilang power outlet, ito ang perfect nga para sa mga ilang mga negosyante. Marami ring klase na pagpipilian at pwede ngang installment ang brand na Forteo. At ilan nga sa mga susunod ang pwede mo pang pagpilian. EcoFlow Delta Pro 3 Portable Power Station Ultra Power. Malakas ang output ng Delta Pro 3 at kaya mag-handle ng halos lahat ng gamit sa bahay, kabilang na nga ang aircon at washing machine. Ang presyo nga na ito ay tumataging-ting na 172,000 pesos. Anker Solix F3800. Portable Power Station with Home Power Panel. Ang power station na ito ay nagkakahalaga naman ng 142,000 pesos na kayang magkarga ng kuryente sa mga heavy-duty tools. Blue Yeti AC200 Max. Ito ang paboritong ginagamit para nga sa mga RV at home backup.
Ang presyo na ito ay mula naman 74,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Sa bawat presyo ng mga portable power station, hindi pa kasama dyan ang presyo ng compatible na solar panel. Dahil kadalasan wala itong kasamang solar panel at ikaw ang bibili separately. Pero sa huli, mahalagang tandaan na ang nangyayari ngayong gera o problema sa ating bansa at sa ibang panig ng mundo ay hindi para magdulot ng takot, kundi para magbigay ng kamalayan at tayo'y dapat laging maghanda kung ano man ang mangyari. Hindi natin kailangang magmadali o mag-panic buying dahil hindi lahat ng nakikita sa social media ay nangangahulugang magkakaroon nga talaga ng crisis. Mas mahalaga lamang na maunawaan natin ang bawat sitwasyon at gumawa ng matalinong desisyon para sa kapakanan ng ating pamilya. At tandaan, importanteng lagi lang maging handa. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.